Parang interview na pala Yung to. nawala ka sa ano, nawalan ka na ng work. Ayun po. So yun nga po, nawalan ako ng trabaho during pandemic. Sa kabila po ng kasipagan ko sa gawa ng dami ko ding skills na binigay sa akin ng Diyos. Isa akong grab driver, bus conductor, masahista, landscaper. So nawala po yun during pandemic. So sabi ko kay Lord, binigyan niya po ako ng bahay. So paano ko po ito mahuhulugan? Nung pandemic, tuloy po ang gastos pero wala po tayong kita. So binanggit po sa akin ng bayaw ko itong tungkol sa hydroponics. So sabi nga niya, sa tubig lang makakabuhay tayo ng halaman, hindi natin kailangan ng soil. So na-curious ako hanggang sa nagnood ako sa YouTube, nag-check ako, sumali ko sa mga iba't ibang group, sumali ko sa mga ibang page, hanggang sa nakita ko na malaki yung potential para maging pagkakitaan. So sa paligid ko, ito na ako yung hiniling ko kay Lord na other income ko para makapaghulog ng bahay. So nag-start ako sa maliit, nag-start ako sa mga box, nag-start ako sa 4 na box lang, and then hanggang sa unti-unti siyang lumaki, hanggang sa nakilala na ako sa buong Bulacan na nagtuturo ng libre. Wow. Yun ang pinangako ko, na hindi ako maniningil ng libre, hindi ako maniningil ng pagtuturo ko sa hydroponics. Si Lord yung bahalang magbayad sa akin. So ngayon po, nagsiseminar na po tayo, nag-install na tayo ng mga greenhouse sa mga iba't ibang bayan. Nagko-conduct tayo ng mga seminar, livelihood program sa mga iba't ibang lugar, sa mga karatig lalawigan. So yun po yung breakthrough, yun po yung promotion na unti-unting binibigay sa akin ng Diyos sa ngayon. So ngayon po, andito po ako kay Tita. So Sa Guinness Guinness 6 lag. So, dito po sa Parang. Dito sa nakilala Parang. lang din po niya ako sa YouTube. Nagulat na lang po ako pag galing niya ng Australia. kakagaling niya ng Australia, tumawag po siya sa akin. Sabi niya, ganito ganon. So napanood daw niya ako. So meron daw siyang i-develop na farm. So ako yung napili niya. Sabi ko nga po, hindi po ako agriculturist para mag-develop ng isang farm. Pero yung tiwala po niya sa akin, ibinigay niya. So yun po, nilalapit po ako ng Diyos sa mga tao na tutulong po sa akin para mapalago kung ano man po yung meron ako sa ngayon. So napakabuti po ng Diyos sa aking buhay. Never po siyang nagkulang. Lagi pong sapat at tapat ang pagpapala niya. Wow. Amen. Very amazing story, di ba? So, Kuya, pwede ka rin sa ano, sa mga barangay? Opo, actually, napakarami ko pong barangay. Kung mapupunta po kayo sa bahay ko, yung pong bintana ko, punong-puno po ng certificate yun. Wow. So, iba, hindi ko na mailagay. Sa mga Invite award ka po sa namin. akin. Opo. So, nagbibigay pa po kami ng libreng nutrient solution. Meron po akong kapartner na CEO ng Nutrient Solution. So pinangako niya sa akin, susuportahan niya ako doon sa mission ko na mapalaganap yung ganitong klaseng pagtatanim. Nagkakaroon po kasi tayo ng food shortage, global crisis. So kailangan po maging handa po tayo. So ngayon po, hindi na natin dahilan, hindi na natin pwedeng sabihin, hindi ako makakapagtanim kasi Wala kaming akong lupa. lupa. So ngayon po, kailangan lang natin ng patungan. Kahit samentado yung paligid mo, pwede kang makapagtanim. So, ayun. Kahit naman po kahit naman po hindi sa hydroponics po magitan, marami po tayong pwedeng gawing paraan ng pagtatanim. Pero pwede rin siya sa lupa, Pwede Opo, po. yung pwede po. mustasa. Kaya lang po, 90% po ng tubig yung natitipid natin kapag naka-hydroponics po tayo, kumpara po sa tubig. So yung mga lettuce po natin is nagkukonsumo lang po sila ng 1.5 to 2 liters. 2 liters po maximum to grow na po ng fully grown. Kumpara po sa tubig, kumpara po din sa Lupa. traditional farming natin na baka yung 1 litrong tubig isang araw lang. So dito po sa atin, kapag ito yung na-transplant po natin sa grow box po niya, 2 liters na lang po kung makukonsume niya. So ganun po siya katipid. Less maintenance, no? Low maintenance, hindi mo kailangan diligan.
kung mag-out of town ka, wala kang problema, wala kang iniisip na baka malantay yung tanim mo kasi walang magdidilig. So dito, napaka sarap gawin na ganitong proseso ng farming. Actually, ang hydroponics is nag-start sa atin napakatagal na po na panahon. So 90s pa po siya nag-start. So na-discovery po siya ni Dr. Primitivo from UPLB. So hindi lang po siya talaga nabigyan ng sapat na atensyon ng gobyerno. Kaya po hindi siya talaga lumaganap. So nung pandemic wala pong magawa yung tao tulad ko. So ako, isa rin po ako sa pandemic na nasa bahay lang, na nag-iisip kung paano kikita talaga. Blessing ng pandemic. Opo, so ayan. So yan po yung binigay sa akin ng Diyos talaga na sa ngayon na pinagkakakitaan ko. Ayan. Maaari po kayong bumisita sa aking bahay para sa mga ibang katanungan. Saan po ang inyong bahay? Dito po sa Green Estate North, Giginto, Bulacan. Malapit po sa BIR Giginto. Malapit po sa NLEX, tollgate ng NLEX Balagtas and BIR Giginto. Cellphone number, sir. 0961-3842-788. Nasa Waze din po ang ating store, Green Pasture Hydroponics Supply. Yan guys, kompleto na yung kwan natin dyan, yung address ng ating mentor, kung saan siya makontak, kung saan yung bahay niya, at doon mayroon siyang hydroponic farm doon sa harap ng bahay niya. So napakaganda guys. So yung mga nagpaplano na umuwi ng Pilipinas para sa ganitong negosyo, para sa inyong pagre-retire dito sa Pilipinas, just like me, na matagal ako sa ibang bansa pero gustong-gusto ko pa rin dito sa atin. Kaya umuwi ako kasi malapit na akong mag-retire. So ito yung magiging place ko. At ang mentor ko si Sir Archie. So yan. Yan guys. So stay tuned. Thank you. Thank you for watching. Ayun. Ayan na guys. 44. Tapos na kami sa pagpupunla. Again, this is Guinea 6 Vlog. Nasa Pilipinas ngayon ang Guinea 6 Vlog. Yan. So, isprayhan lang natin to ng tubig and then we're done. Alam niyo po talaga yung si Lord talaga yung kumikilos sa mga panahon. Sabi ko kung hindi rin po kasi ko talagang Wait lang. ay sa'yo Okay. I-interviewin ka ni si kasi to si interview. Ako, si Gasgas Abelgas, nag-uula. Tayo po ngayon ay narito sa Parang, San Ildefonso, Bulacan. Siyempre tubig. Ating pong makikita at matutunghayan ang paggawa ng Jeng, kuha ka ng tubig na. hydroponic na paraan ng pagtatanim Yung sa inumin na lang, sir. ng lettuce. Da sablo, wag po doon. Yung sablo na lang. Yan po yan. Yan, ito na. Maghahalo na tayo ng solution para sa kung natin. Yan. Yan. Yan na. So, kompleto na tayo ng mga gamit. Okay. Stay tuned. Alright. Kailangan mabasa yung kukupit kasi Incubation. incubation na siya. Meaning tatakpan natin yan and then tomorrow mayroon na siyang sprout. Yan. So ito pong method na ginagawa po natin, incubation. So nakakuha po tayo ng isang magandang pamamaraan ng pagtatanim sa pamamagitan po ng pag-incubate. So ito po is kuklose na po natin siya. So anong oras po natin ito sinara, ganong oras po natin siya bubuksan. Bukas. So kung ang oras po ngayon is 9,
So, 9:38. 9:38. So, kinabukasan po, mga 9:38 to 10 po natin siya bubuksan. Then, lalagyan po natin siya sa loob yung greenhouse para po makatingin na siya ng sunlight. Makapag-trabaho na po ng photosynthesis. So, ngayon po, takpan muna po natin simula. Okay. Is organic. So, hindi po. Meron proseso mong pinagdadaanan kung bago natin matawag ang halaman na isang organic. So, ang Pilipino, ang alam po, ang mindset natin, sa lupa, safe magtanim. So, minsan po, sa lupa, meron pa po, mayroon pa po ang halaman na natitake na hindi po maganda para sa atin sa ating katawan. Ang hydroponics po, is design po siya kung ano lang po yung sapat at kung ano lang po yung kailangan ng halaman. So, hindi po sila nakaka-take ng ibang nutrients. Ayan na guys, magsisimula na tayong gumawa ng pagkain ng ating lettuce. Kailangan nyo po ano? Ilan Nakakalimutin kasi ko eh. 5. 30, so kailangan po, 30 liters po yung kailangan natin. Kailangan Yun yung 6. required. 6 na ganyan. Para lang po dito sa may box po natin. Walang timba. Hindi, yun talaga kasi sinusukat. Hindi, para po dito lalagay nila yung timba. Salok na lang sinasal. Kailangan ko ng 4. Kailangan ko po Ayun, kuko. Ang baba na. Sakto lang ito. Malinis yung tubig. Malinis. Yan yung taga-test na tubig. Yung akin 500 po. Ito 200. Basta lang na po. Kasi sa ano siya.